Nagsalita na ang pasahero na galing ng Hong Kong na kamakailan nagtrending sa social media dahil sa video nito na ninakawan ang kanilang bagahe. Matatandaan sa video, sinabi nito na nawala di umano ang mga cellphone na pinamili nila dahil ninakaw. Kasunod nito, nagpost si Kabayan sa kanyang Facebook account para katukin ang Philippine Airlines at ipaalam na ninakaw ang kanilang mga cellphone na isang iPhone X at 3 Samsung dito kay Kabayan. Nagmula umano sila ng Hong Kong to Manila at lumapag sa NAIA Airport Terminal 1. Nang dumating sila sa NAIA Terminal 1, nagtungo sila sa Terminal 2 para sumakay ng panibagong eroplano patungong Butuan at hindi umano connecting flight ang kanilang ticket. Habang umano nag-check-in sila ng 4 na bagahe at isang LV na sling bag, tinatanong umano sila ng check-in counter kung mayroong mga babasagin at mga mamahaling bagay sa mga bagahe. Kaya't sinagot umano nila ito na may mga pabango at may mga mamahaling cellphones para malagyan ng fragile. Pero wala umanong fragile na dinikit sa bagahe. Bagkus ang dinikit umano ay priority kung saan nakalagay ang mga cellphones. Hindi man lang daw sila sinabihan ng check-in counter na bawal ang cellphone sa bagahe para sana matanggal nila ang mga ito sa loob. Dagdag pa sa post ni Kabayan, wala umano silang naranasan na turbulence habang nasa Himpapawid patungong Butuan. Ngunit ang turbulence pala ay nang dumating sila sa bahay. Dahil nang buksan nila ang kanilang mga bagahe, dahil sa excited umano silang ibigay ang mga pasalubong, dito na sila nagulantang at nataranta. Dahil ang cellphones na pinamili nila at ang padala ng OFW na cellphone para sa anak ay wala na. Nakamakailan nakita natin sa video na viral ngayon na box na lang ang iniwan ng mga magnanakaw. Kaya't napamura sa galit si Kabayan at nasabi nito na mga demonyo ang mga magnanakaw na nagtatrabaho sa Manila Airport. Kahit sino naman siguro ay magalit kung mangyari ang ganitong klaseng insidente. Ngunit nang magtrending ang video ni Kabayan, dinumog ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Dahil sa baka daw ginawa lang ang video na ito para sa views at magpapansin sa mga tao. Gaya na lamang nitong mga nagkomento na hindi makapaniwala dahil sa safety umano ang airport natin sa Pilipinas. Napatanong pa kung seryoso ba ang post ni Kabayan. Meron ding nagkomento na sinisi si Kabayan at kasalanan umano nito kung bakit siya nawalan ng mga gadget. Kaya't naglabas ito ngayon ng video para sagutin ang mga tao kung paano ang naging hakbang nito sa loob ng airport. At nang mapatunayan nito sa publiko na totoo ang kanyang sinasabi at hindi ito gawa-gawa lamang para manira, kundi ito ay mismong naging masamang karanasan nila ng kanyang kasamahan bilang isang pasahero ng Philippine Airlines na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Narito ang kanyang panayam, pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Kung na-comment ang uban, nag-iingon nga, sa man uy, for the content, naman na, oy, content lang man content. Wanya ka kuyapi, wanya kung kasuhan mi sa pal, kay gidaot-daot na mo ilang pangalan. Para asa po na mag-content, kung saan mga kulang sa pansin. Naapod yun, dakong sala ang crew, ground crew. Kay nag-ingon man siya, nangutana siya, nga mas nakabalo siya nga bawal. Nganong wala man niya gi-pull out or nag-ingon siya nga kanang, sir, bawal to, baka kasi sasabog yung aeroplano nyo. Kasi wala ganit siya nag-ingon ana. Instead nga mag-ingon siya ana, gibutan nyo niya priority sticker. Tama naman si Kabayan. Dapat sinabihan sila ng check-in counter na bawal yung mga cellphone sa bagahe para matanggal sana nila yon. Dahil empleyado sila ng paliparan, sila ang mas may nakakaalam sa mga patakaran sa loob ng eroplano. Pero wala man lang silang sinabi, hinayaan lang nila. Dinikitan pa ng priority imbis na fragile. Para saan kaya yung priority? Bakit yun ang dinikit sa bagahe nila? Ito yung mahirap. I-declare mo man o hindi, kapag pinag-interesan nila ang bagay na dala ng pasahero, nanakawin at nanakawin talaga nila yan. Hindi lang ito ngayon nangyari, maraming beses na. Maraming OFW ang nagreklamo dahil sa ninakawan ang kanilang bagahe. Lalo na kung zipper ang bagahe, napakadali lang buksan gamit ang ballpen. Kaya yung mga pasahero walang kaalam-alam na ninakawan ang bagahe. Saka pa malaman pag nasa bahay na sila. Kaya mas mabuti siguro sa airport pa lang i-check na. Imbis kami ang victim, kami pang i-blame. So mga to siya, makatag nami. Pag open ako sa duha ka mga bagahe dagko, okay kaayo kay, like, you know, wala ko expect na mahitabo. So mga to siya, okay, among dagan, kompleto mapod ang duha ka bagahe dagko ka bagahe. Gitapad lang ako sila sa live, naka-live ako sa Facebook. So mao din to, pag ikatulo kaning bagahe nga gamay, kaning gray, metallic gray,
Pag open ako, ang nagkalat-kalat na yun siya sa maleta, nakulbaan na yun ko, pang Samsung na isa ka cellphone. Nayabo naman, ang cellphone na dala is 5, naka-check-in. Pag check na mo, oy, confirm, wala, gagi pang ukad yun ang mga bagahe. Di pang ukad, bungkag, tanan ang mga gamit sa sulod. Tas, pag investigate yun na mo tanan sa mga gamit, ipang double check na mo tanan, kaya ko isa ipangita. Maoto siya, pag check na ko, wala gidaya pila kong relo. Nawala gidaya pila kong relo. Sama po may CCTV nga nag-prove nga wala gibinihilabot sa among maleta. I hope nakasabot mo. Kay dili lang ni for the content o dili lang po ni char-ning amoa. Kaya mas mabuti talaga mga kababayan na ibalot ng plastik ang mga bagahe kung magdala man kayo ng mga mamahaling gamit para malaman nyo kaagad kung ninakawan yung bagahe dahil masisira ang plastik na binalot. Kaya mag-ingat kayo, lalo na papalapit na ang Pasko baka sa mga bagahe nyo mag-shopping ang mga magnanakaw.